Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes. Good morning po sa ating lahat mga kapapi, mga kabisnes. Ah, sa oras na ito, sana po samahan nyo ako sa simpleng vlog na ito mga kabisnes, kung saan naggugulay po ako dito mga kabisnes ng mga tanim ni tatay sa mga halaman niya po mga kabisnes, kasi iba itim na po siya, kaya kukuhain ko po tapos ibilad para maitanim po ulit mga kabisnes. Yung iba po gugulayan din po mga kabisnes. Yan. Miming, naunahan mo ba ako, Miming? Ha? Mga kabisnes, yung bunga po, mga nakuha na. Sinsya na po kayo mga kabisnes, wala tayong pad nabali po. Marami po kasi mga bunga na po na dapat na po tanggalin kasi maano na po siya sa tubig mga kabisnes, malalanta. Uy! Ano nangyari sa yung Mario ko? Bakit mo tinapon yung Uy, tapon tuloy. Marami po na kami nakakuha. Ay, Mario ko. Ayan po mga business. Natapon yung Mimi ko. Yun, haharbisin na po natin itong mga itim-itim dito mga kabisnes. Yun. Para po hindi ito po pala mga kabisnes, itong munggo pagka halimbawa po itim na siya tapos hindi siya kinuha kaagad, magtutubo din po pala siya kahit hindi mo itatanim mga kabisnes. Ayan, tulad po nito, ayan po mga kabisnes, tumubo. Kahit maano lang yung mga malalusog din po yung mga bunga ng munggo mga kabisnes. Yan, malulusog din po yung bunga niya kahit po wala po siyang abono, kasi maganda po yung lupa mga kabisnes. Ano po siya, malulusog, kaso lang po pinipili pa po yung yung talagang itim na para po maibilad tapos daw po itanim uli ni tatay.
Meron po mga kabisnes oh. Gugulay po tayo ng ano, mga kabisnes. Yung ito mga haluan po natin siya ng tawagin po nito sa amin mga balagay, mga kabisnes. Balagay. Gugulayan ko po si tatay. Ito medyo marami na rin po mga business siguro. Yan. Meron pa dito. Lipat po tayo mga kabisnes. Dito po tayo sa kabila uli. Hindi pa naman ganun kadami yung ano niya, mga medyo makuha. Pero sayang po kasi mga kabisnes kung hindi mo siya kaagad-agad makukuha kasi mag-aano lang po siya yung na ano ng tubig. Tulad po nito. Ayan. Pwede po siya ano, dumaan po mga business, mga tao. Ngayon marami na rin po tayong nakukuha mga kabisnes na pwede pang laga. Nahaluan po ng ano, kahit sardinas na lang po mga kabisnes. Tapos yung ano, yung balagay po tawag sa amin. Balagay. Masarap din po siya sa ano, sa tinapa, ihalo mga kabisnes.
Tapos may mga saluyot din po dito mga kabisnes. Yung mga, uy, bibing. Diyan po. Saluyot po. Yan. Marami na rin po yung mga tanim-tanim ni tatay sa paligid, mga kabisnes. Masipag talaga si tatay. Kaso nandun po siya sa loob. Si tatay nagluluto po siya ng ano, ng paghaluan namin ito ng munggo. Nagpe-prepare po. Kaya sabi ko sa kanya, ako na lang muna maggulay doon tayo para pagkatapos ko tanggal ang mga gulay dito, ihalo na natin. Pwede naman siguro. Sabi ko pakuluan mo na lang, kaya nagpapakulo po siya ng tubig mga kabisnes. Tsaka ano, nagsaing na rin para nakapag-almusal siya. Nalulusog yung bunga mga kabisnes, kaso lang dito sa gilid medyo pa unti-unti lang yung kanyang ano, kanyang hinog yung pwedeng kuhain. Meng, kumakain ka na dyan, Meng. Meng po. Ayun po pala mga ka-business, si tatay po pala nung nakaraan, Miming, halika dito, halika dito. Ano bang ginagawa mo dyan, Miming ko? Halika dito, Miming ko. Alis ka diyan, alis. Miming siya tumakay sa palanggana. Si tatay po mga kabisnes, nagpaalam po sa akin na ang sabi niya po uwi doon po siya ng probinsya. So nag-iiyak ko siya, hindi ko na lang siya binidyo mga kabisnes kasi hindi ko po alam kung ano nangyari sa kanya, bakit siya umiyak. Kasi siguro naisip niya naman siguro si nanay, ganyan po mga kabisnes. Sabi ko sa kanya, ano, i-relax niya lang yung isipan niya, kasi kung talagang gusto niya umuwi, paghandaan niya mga kabisnes. Kasi mahirap po yun na mag-desisyon siya mag-uwi, tapos pagdating po doon ng probinsya wala po siyang matuluyan. Sa bagay po nandun yung mga kapatid ko, kaya nga po siguro itong December sabi ko sa kanya, pag nakaipon ako, pauwiin ko na lang po siguro si tatay sa probinsya mga kabisnes. Kasi nahihirapan din po ako dito mga kabisnes dahil hindi po ako makapag-concentrate ng mabuti sa trabaho ko. Kasi po si tatay ang naalala ko lagi mga kabisnes. Siguro kung makauwi si tatay at doon sa kapatid ko mga kabisnes, padalhan ko na lang po siguro ng pira.
para makatulungan ko rin yung kapatid ko kapag may sahod may sahod na ako, makakasahod, ganyan. Padalahan ko na lang po siguro sila doon sa probinsya para hindi po mahirapan yung kapatid ko mag budget mga kabisnes. Kahit paano makapag-abot din ako sa kapatid ko ng kunting mga gastusin, kasi dito marami din pong marami din pong kagastusin pagka nandito po si tatay mga kabisnes. Kasi una-una palagi po siyang nasa ospital pabalik-balik, kasi yung mga pagkain po kasi dito mga kabisnes hindi maiwasan, yung mga bawal na mga pagkain, mga baboy o anong bawal na pagkain sa kanya kinakain niya pa rin. Dito po sa probinsya madalang po siya makakain ng mga ganun mga kabisnes. Kaya sana kung halimbawa po na makapag-ipon ako, kung ano po ang suggestion niyo po sa akin, i-comment nyo lang po para nalaman ko rin po kung ano po ang desisyon na ninyo mga kabisnes. Kasi dito po talagang naantala po yung trabaho ko, sa lalo na po sa pagpapasok. Hindi naman po kami inoobliga ni kuya na talagang papasok, kasi po yun nga ang sabi ni kuya, may sarili kaming channel o YouTube, ganun po. Hindi naman po siya nag-oobliga mga kabisnes, kasi pero siyempre dapat kasi po kahit na sabihin mo na hindi si kuya nag-oobliga sa pagpasok, yung pagmamahal po kasi nandun na po mga kabisnes. Kahit ano pong siguro ang nangyari, papasok at papasok rin po ako, kasi kailangan ko rin po talaga na makapasok mga kabisnes, dahil dun po sa isinatawag na pagmamahal kay kuya sa kanila ni ate, sa pamilya kabisnes po. Kasi nalulungkot din po ako ng todo mga kabisnes na hindi ko sila nakakasama ni kuya kabisnes sa isang araw lang po, na mimiss na po sila. Kasi doon po ako masaya sa kanila mga kabisnes, dahil doon ko po yung naramdaman yung pamilya. Kaya hinahanap-hanap po rin sila po mga kabisnes. Ito na nga po kasi yung problema, kasi nandito si tatay. Hindi ko naman po sinasabi na si tatay talagang ubod ng bigat para sa akin. Kaso lang po, siyempre nandun na yung hindi nga po ako makapasok, dahil si tatay yun ang inobliga ko para magbantayan mga business. Doon po sa probinsya nandun po yung kapatid ko, wala naman po siyang trabaho mga kabisnes. Yun ang plano ko talaga, na padalhan na lang po siguro. At saka si tatay naman po mismo ang nagsabi na siya naman po ang uuwi, kasi parang hindi niya na rin po kaya dito sa Maynila, dahil wala po din katahimikan yung buhay niya mga kabisnes. Kahit po sa akin wala rin po akong katahimikan mga kabisnes, kasi hindi po ako makapag-concentrate sa trabaho. Pupunta po ako sa umaga, magluluto, tapos pagdating po ng katulad po kahapon, Lunes na araw, hindi po ako nakapasok, hindi po ako nakapunta sa kanal ni kuya. Gustuin ko man po pumunta, kaso lang nagkakaroon naman si tatay nagdadrama na naman si tatay, dahil sa masama yung kanyang pakiramdam. Ngayon nag-iiyak, gusto niya nang umuwi dahil di siya lang lagi mag-iisa. Gustuin ko man po kasi mga kapapi, mga kabisnes, na
isama si tatay doon sa ilan ni kuya pagpapasok lagi. Kaso lang, nung time na pinasok na sinama ko po siya doon, nung isang bisis, pagdating po ng gabi, nagsabi po siya talagang naiinip siya o ano din doon. Kasi ganun nga. Sabi ko, dami ka naman kausap doon ah. Sabi ko sa kanya, kaya iba talaga to. Umuwi na lang talaga ako sa probinsya. Sabi nga ganun. Tsaka ayaw ko na rin magpabigat sa'yo dito, sabi niya. Hindi ka naman kako nagpabigat sa akin, tay. Kasi magulang kita eh, sabi ko eh. Obligasyon ko yung kung may kaya akong ibibigay sa'yo, ibibigay ko. Kung wala ako naman akong binibigay, hindi mo naman ako inobliga. Sabi ko ng ganun sa kanya. Ayun lang po ang ano niya, kasi desisyon niya po talaga na umuwi ng probinsya, mga kabisnes. So sana po tulungan niyo po ako kung ano po ang ano, kasi sabi ko nga sa kanya, malulungkot ako dito tay kung halimbawa uwi ka. Pero ang sabi niya sa akin, mga kabisnes, mas makakonsentrate ka sa trabaho mo na at padalhan mo na lang ako kapag doon ako sa probinsya, sabing ganun. Kasi yung kapatid mo na babae doon, makatulong-tulong pa ako mag-alaga sa mga apo ko o pamangkin mo, sabi ko. So naisip ko naman po, mga kabisnes, na tama din naman yung sinabi niya na ganun po, mga kabisnes. Kasi kahit paano po, mga kabisnes, napamahal na rin po talaga ng totoo sa akin sa tatay, tulo-tulo po. Kasi yun na, tungkol din kay nanay na nawala na rin si nanay, tapos di mawawala rin pa rin po si tatay. Kaya nga sana kayanin ko yung para makauwi po si tatay, mga kabisnes. At sa ganun po maka-concentrate ako ng trabaho dito sila ni kuya. Sana po mabigyan nyo po ako ng ano, mga kabisnes, kung ano po ang maganda na gagawin ko para po kay tatay, saka yung para din po sa akin, kung anong maganda kong gawin, kung pauwiin ko po siya ng probinsya o dito na lang po siya manatili, o anong gagawin ko po. Para kasi pong ano eh, nalilito po ako ng todo, mga kabisnes. Hindi po ako makapag-desisyon. Kasi kung doon po siya sa probinsya, baka naisip ko baka umalis siya o maglakad-lakad siya kung saan pupunta, baka mapahamak lang din siya, hindi siya mabantayan ng mga kapatid ko. Kasi marami pong anak yung kapatid ko, mag-aaral ng mga anak, baka paghatid ng eskwelahan ano siya, aalis. Yung mga naisip ko po ba, mga kabisnes. Ayaw ko rin kasi na mapahamak si tatay, mga kabisnes. Ayaw ko rin po kasi na kung anong mangyari sa kanya, mahirap din po. Kasi kung anytime na nagkaroon ng problema, di tatakbo na naman po ako, uwi ako ng probinsya, mga kabisnes. Maging ano na naman po sa pagpasok ko, mga kabisnes. Kaya sana po matulungan niyo po ako kung ano po ang magandang gagawin para po mapag-isip-isip ko o anong bagay na dapat yung gawin. Sana po i-comment nyo po kung ano ang pinakamagandang solusyon para po sa amin na dalawa ni tatay, o kung uuwi po ba siya o dito lang po siya manatili sa Maynila, mga kabisnes. Yun.
siguro po mga kapapi, mga kabisnes, maraming salamat sa maging payo nyo at mag-aantay po ako mga kabisnes. Comment na lang po sa sa link ng video ito at mababasa ko rin po 'yon. Lahat naman na comment niyo pinagtitiyagaan ko talaga na basahin para dagdag po din po dun sa mga kaalaman ko mga kabisnes, para magdesisyon po ako kung ano po ang tama at kung hindi tama mga kabisnes. 'Yun. So, magandang umaga pala sa inyo, Kuya, Ate Kabisnes, Papa Dins, Boss Dib, Budang, sa mga kapatid kong kagwang. Magandang umaga po sa inyo. Sana lagi nyo lang pasensyahan si Kuya nyo Damulag kasi po napakadami ko talagang dinadala na problema mga kabisnes. Kasi gusto ko rin po yung maayos talaga yung pamilya ko. Yun. At masama ko rin sila sa araw-araw na pamumuhay mga kabisnes. So, maraming salamat po sa inyo sa pagsama ninyo sa simpleng vlog na to mga minamahal namin mga kabisnes. Sana huwag kayong magsawa sa pagsubaybay sa akin, sa mga kapatid ko kagwang, siyempre sa aming minamahal na Kuya Kabisnes, Papa Dins, Boss Dib. Thank you very much po mga kabisnes sa tulong at suporta nyo po sa kanila po at saka po sa amin mga kagwang. Thank you very much po at hanggang sa muli po mga kabisnes. Maraming salamat at never say goodbye. Tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga kabisnes hanggang dulo. Huwag nyo po kami iwanan mga kabisnes namin minamahal. I love you po sa inyong lahat.